katatapos lang nating pag-usapan ang di umano'y si Mr. Tubig na baka sumumbong kay Bonggang Bongbong, meron ng statement na agad si Ngiwi Jr. na may dumudugo. Ano kaya ang pwedeng codename natin sa dumudugo? Kasi baka makapture ng YouTube at bawal kasi yan pag-usapan. No? Nadidemonetize na sa strike kami pag yan ang traffic. Ano kaya ang term? Nasusugat na lang. Kasi pag nagsugat, merong nyugo ever. Di ba? May zumazagaw. Ganon. Kasi, may statement si Ngiwi, parang statement of encouragement sa mga Pilipino kasi nga magpapasko na pero hirap ang buhay ng ating mga kababayan sa Pilipinas. So nagbigay siguro ng inspiring words ang Ngiwi pero ang kanyang mga sinasabi ay may mga zumuzugo ever. Baka ikaw lang naman Ngiwi ang zumuzugo or may sugat na zumuzugo. Ang mga Pilipino hindi naman. Sanay naman ang mga Pilipino sa hirap pero hindi namin ito deserve. All right, palitan lang natin yung thumbnail dahil nakakaalibadbad. Kung hindi niyo napanood yung vlog na ito, tingnan niyo sa ating recorded videos, no, sa mga short videos natin. Okay, palitan muna natin ng statement ni Ngiwi na zumuzugo daw sino at bakit. Saan ba ang zumuzugo? Ay, ba't nawawala yata mga ating? Zumuzugo ang sumbong ni Ngiwi Jr. Saan ang zumuzugo? Hindi ko mahanap ating. Ay, 100 years. Saan dyan ang thumbnail ng zumuzugong sumbong? Sandali lang. Ay, Pokemon. Okay. Ayan. Zinugo daw si Ngiwi Jr. Alin baga ang zumuzugaw? Bawal kasi talagang sabihin yan mga kababayan. No? So, eto yung statement ni Ngiwi. Maaaring zumuzugaw tayo ngayon. So, ibig sabihin nasasaktan, nagduro siya. At tagumatayon. Or mauutas na. Sa kahirapan siguro, no? Kasi medyo ginagawa niyang colorful ang kanyang statement, no? Gumagamit siya ng figures of speech. Ano kaya ito? Hyperbole kaya ito? Or whatever. Basta, para lang catchy yung mga pinagsasabi, no? Maaaring zumuzugo tayo ngayon, ngunit mabilis din tayong gagaling. Bakit? Paano pagagalingin ang sugat ni Wi? May mertayulit ka? May betadine? May ibubudbud kang penicillin or what? May ayuda kang ibibigay sa mga Pilipino? Ipatitigil mo ang korupsyon? Kaya mo? Hindi ka involved sa pumapatay or gumugorgor sa buhay ng mga Pilipino? Mabilis gagaling. Ano yung panggagamot mo? Wala kang proyekto eh. Yung tulay nga sa Davao, inaangkin mo. Walang dugot pawis na ililabas ang Philippine government sa tulay na yon, tapos inaangkin mo na legacy project mo. Ay, pinang-ina. Anong tinitira nito mga ating? Hindi ka lang mandarambong ng yaman ng Pilipinas, magnanakaw ka pa ng tulay. Yun naman sinabi ni Sasi, ninakaw niya yung tulay. Hindi niya tulay, hindi niya proyekto, inaangkin. Tapos, yung proyektong yun, project ng China. Diba, gift ng China sa Davao dahil inayos ni Pangulong Duterte ang relationship ng Pilipinas at ng China. Naging maganda yung relationship ng bansa natin under PRRD's term. Yung tulay na yan ay part ng, diba, ng 4 na projects during VP Sara's mayoral mayoral years or whatever, administration, di ba? During nung si VP Sara ay mayor ng Davao. Tapos, inangkin mo? Inaaway mo ang China, tapos ang project na funded by China, inaagaw mo? Ay, iba rin. Patigasan na lang ng mukha, mga ating. Kabalan. So, yung kabal kaya, yung katigasan ng mukha, saan kaya niya nakuha?
hereditary or dahil sa impluwensya ng pulburon? Kasi sobrang tigas ng pes eh. Maaaring dumudugo tayo ngayon kasi maaaring alam niyo na, no? Nyumunyugoers tayo ngayon. Ngunit mabilis din tayong gagaling, sabi niya. So ibig niya sabihin diyan, maaaring nagdurusa ang mga Pilipino ngayon pero mabilis naman tayo makaka-recover. Bakit? Mapapayaman mga Pilipinas ngiwi sa ilalim ng 2.5 years at sana wag ka nang abutin pa ng 2.5 years kasumpa-sumpa na. Wala ka na talaga, walang kahihiyan. Right? Demonyo. Ang malas ng Pilipinas. Nakakasuka ang yawa na ito. Nakakahiya kamiwi. Nawala ang sense of pride naming mga Pilipino dahil sa'yo. Okay? Kami mga nasa abroad, hindi namin maipagmalaki na Pinoy kami. Kasi ang bansa, ang Pilipinas, hindi namin maipagmalaki na umuunlad or matino ang mga namumuno or magandang di ba, ipagmalaki sa iba pang mga foreigners na nami-meet namin abroad. At sabihin, punta kayo sa Pilipinas, maganda ang bansa namin, tahimik, safe, mura ang bilihin, maganda. Bongga ang infrastruktura, maganda ang public transport. Ha? Wala. Nakakahiyang mag-invite ngayon ng mga turista. Kahit mga kaibigan namin, hindi namin maimbita sa Pilipinas. Bakit? Kasi nga karimari-marim. Ang reputasyon ngayon ng Pilipinas ay binabaha ng korupsyon. Bukod pa sa nadudugyot at nasisira ang bansa dahil nga bumabaha, maraming basura, sira ang kagubatan, kabundukan, natural resources. At sa sobrang hirap ng Pilipinas, hindi makarecover kaagad kapag sinalanta ng kalamidad. So baka mamaya, imbitahan pa namin yung mga kaibigan namin or mga namimit naming foreigners, di ba? Or mga nakakasalamuha naming foreigners, baka pag inimbita namin sa Pilipinas ay maaksidente pa sa Pilipinas or biglang bumagyo or bumaha or magkasunog, mapahamak pa ang buhay ng iimbitahan namin. So, nagdurusa, yun ang message niya. Maaaring nagdurusa tayo, pero mabilis tayong gagaling. Ano ang ipang gagaling mo sa sugat namin? Ni hindi nyo nga maibalik ang pera ng PhilHealth. 89 billion yun, 60 billion na lang ang pinapabalik ng Korte Suprema. Wala kayong perang maipaluwal. No? Walang gustong magsoli ng ninakaw, walang gustong umamin kasi krimen nga yan mga kababayan. Kapag umamin sila na nagnakaw sila, ay kahit pitpitin mo yata ang jetloggers, hindi dapat pitpitin ng jetloggers nito para nyumugo eh. Right? Oh, tsaka ikaw lang naman ang ginujugo kasi nga yung gums mo na yan, no? Pag nagsasalita, mukhang hindi nagtututbrush ang yawa. Walang proper hygiene. Kung meron man, baka uuga-uga na ang ngipin or maybe may mga, ang tawag dyan, abrasive kasi yung kokaina, di ba? Or yung pulburon. So, kapag siningot mo, pwede talagang magasgas yung wall ng ilong mo. Or kung ikuskus mo man siguro sa gums mo, or maybe talagang side effect na yun ng sobra-sobrang kahit microdosing pa. Pero kung sobra ka na talagang nagbibisyo ng pulburon, ay yan yun. Mag-neurogo ang iyong gums. Di ba? One time meron siyang speaking engagement. Naglabasan na ang Puladini, hindi niya namamalayan kasi nga manhid na. So literal and figurative. Manhid na ang katawan, manhid pa ang puso, manhid pa ang isip. May kaluluwa pa ba tong isang to? Nasa tama pa ba siyang pag-iisip, mga kababayan? What if tanungin to ng walang microdose o sininghot na pulburon? Makakausap pa kaya to ng matino? Or humuhugot na lang siya ng kumpiyansa at lakas kapag ka nakakatira ng pulburon. That's why ang kanyang mga nasasakupan, ang kanyang mga inappoint, ang mga politikong nasa mabababang posisyon, ginagawa ang lahat ng asal kasi nga walang backbone ng isang ito. Marupok. Weak.
lame duck. Okay? At dahil nga hindi naman nagtatrabaho, hindi naman marunong magbanat ng buto at wala namang achievements kasi napunta sa nakaw ang lahat ng pera ng Pilipinas nang angkin na lang ng tulay. Mga kababayan, hindi natin to deserve. Ang mga Pilipino ay mabubuting tao. Maganda ang disposisyon sa buhay, nga lang at tayo'y mahirap kaya hindi tayo nakakalaban. Wala tayong lakas ng loob na lumaban. Pero mga kababayan, dapat natin matutunan yung aral na kapag binigkis mo ang tingting, 'di ba, at naging walis, kaya nitong alisin ang dumi sa lipunan natin at ito yung mga buwaya sa posisyon. Kasi kung nag-iisa ka lang na tingting, mahihirapan kang magwalis ng bakuran. Mahihirapan kang linisin ang bakuran ng Pilipinas. Pero kung magkakasama tayong lahat, kahit sa tingin natin tayo ay maliit or marupok lang, lalakas tayo. Magsama-sama lang ang milyon-milyong Pilipino laban sa mga magnanakaw at adik. So dapat hindi tayo natatakot, lalo na nyumunyugo na ang gums nito. Okay? Malakas lang naman ang loob dahil may sinasandalang babaeng ahas. At hawak niya or nila ang makikisig na sinilaw na rin nila sa datong. Kasi nga mali-maleta na ang kinukulimbat. Biro mo yun, lantaran ang katamaran, lantaran ang kainutilan, lantaran ang nakawan, pagtatsagaan natin hanggang 2028. Sino kaya ang kikilos mga kababayan para lalong paduguin ang uso ng poke ng inang ito? Right? Parang hindi sapat ang habang buhay na kulong sa ganitong klaseng kademonyo eh. Nyunyugo rin ang ilong mo sa kokaina. Kasi nga sinisinghot, di ba? Sabi ni Rowena Guanzon, nyunyugo rin ang gilongels mo sa kokaina. Nagbigay ng mensahe ng pag-asa, wala kami nararamdamang pag-asa kahit ngumak-ngak ka pa. Dahil alam namin budol ka. Tama? So ano ang dapat dumugo pa sa isang ito? Mata, bunganga, mukha, buong katawan, tenga. Paki-comment sa comment section at mag-like and subscribe po kayo.